Tag-ulan, kaya nagsulputan na naman ang mga kabute. Ang tanong, ano ang tawag ng mga Pangasinense sa kabute sa punso na karaniwang natatagpuan sa mga basang kahoy o di kaya sa madamong lugar? Kaya ni Michael Daes ang putahing yan na nilagyan ng luya, papaya at bagoong. Narito na po ang Midnight Express. Kung hindi kayo lumaki sa Pangasinan, malamang hindi nyo pa natitikman ang putahing ito. Kaya ngayong gabi, tikman natin ang uong na pungol. Okay? Uong na pungol ang tawag ng mga Pangasinense sa kabute sa punso. Isa itong uri ng fungus na ang tawag ay eukaryotic organisms. Karaniwang matatagpuan ito sa mga basang kahoy o di kaya sa madamong lugar. Ang uong na pungol ay yan ang tawag ng Pangasinan ng kabute, tawagin sa Tagalog. Protein kasi yun parang pag walang karne, parang karne na rin yun. Nilalagyan na ng luya, kaya sinasawgan ng papaya, saka bagoong. Tapos sawag ng bangus, na inihaw, o kaya dahon ng sili. Alat. Dami-dami niyang sangkap. Parang halo-halo na... Let's go. I guess, dati or sa mga lugar na mas simple yung buhay, maghahalo-halo ka lang yung mga sangkap na gusto mo, mga pagkain gusto mo. Kita mo naman dito, very Pinoy. You have your fish, bagoong, yung mga gulay, yung mga prutas. Minsan lang nakakita ng mushroom sa pagkain Pinoy. So this is very interesting. Naimbento ang putahing ito ng mga Pangasinenseng magsasaka at sa tuwing tag-ulan na matumal ang pera, ang mga tila ligaw na kabute sa mga bakuran ay sinimulan ng pakinabangan kahit pa nung sinauna. Hinaluan nila ito ng bagoong at maging ng bangus hanggang sa maging katutubong ulam ng Pangasinan. Uong na pungol. Isipin nyo may isang Pilipino, tapos ginawa niya pa ng paraan para maihalo niya lahat ng mga paborito niyang sangkap sa isang putahe. Parang yun yung natikman ko ngayong gabi. Ako po si Michael Daes. This is Midnight Express. Good night.